Ako si Lila. Ipinanganak ako sa isang pamilyang sapat na ang makakain ng 3 beses sa isang araw. Namumuhay ako ng simple at payapa. Nag-aaral ako ng mabuti kahit maraming problema ang nakakaharap ko sa araw-araw. Nag-aaral ako para sa mga pangarap ko na makaahon sa kahirapan ang pamilya ko. Hindi madali ang buhay ko dahil araw-araw gigising ako ng maaga para gawin ang mga gawaing bahay. Minsan pa nga, late akong nakakapasok dahil sa malayo ang aming bahay sa aming paaralan. Pero kahit na ganon, marami akong natatanggap na suporta ng aking pamilya at ng aking mga kaibigan. Ako si Kiana. Gusto ko ang buhay ko. Hindi ko na kailangan gumising ng maaga dahil nakahanda na ang lahat ng aking gagamitin. Pati na rin ang pagkain ay nihanda na ng aking mga kasambahay. I have everything I want. I don't even need to ask for it. Lahat binibigay ng mga magulang ko kahit mamahal ng mga ito. Wala akong masyadong interes sa pag-aaral, boring kasi doon. Para sa akin, hindi ko na kailangan na mag-aral dahil maganda naman ang buhay ko. Parang nasa akin na nga ang lahat kung titignan ng iba. Kaya kong bilhin ang mga mamahaling bagay kung gugustuhin ko. Kaya kong ipaluto ang anumang mga pagkain nasa hapag. Dahil ako may marangyang buhay. Pero kahit gaano ka-perfect ang buhay ko sa tingin ng iba, ako ay nakukulangan pa rin sa pagmamahal at suporta ng aking mga magulang. Kaya ko ngang makuha ang anumang mamahaling kagamitan. Pero di ko naman kayang makuha ang atensyon at suporta ng aking pamilya. Pinagsasabay ko ang pagtatrabaho at pag-aaral upang makatulong sa aking pamilya at para na rin matustusan ng iba kong pangangailangan sa paaralan. Nakapagbibigay pa ako ng pera sa aking nanay, pandagdag man lang kahit paano sa mga gastusin sa bahay. Mahirap ang buhay, ngunit nakakaya ko dahil sa pamilya kong palaging nasa tabi ko, sumusuporta at nagpapalakas ng aking loob. Kahit nakakapagod, patuloy akong lumalaban para sa magandang kinabukasan ko at ng aking pamilya. Hindi ko man aminin, pero minsan, kahit sa isang pagkakataon lang, maranasan kong magkaroon ng tunay na mga kaibigan. Sana tulad niya, magaling din ako sa akademiko. Siguro, kung makakakuha ako ng mga parangal sa paaralan, makukuha ko rin ang atensyon ng aking mga magulang. Siguro, makukuha ko ang pagmamahal at suporta nila. Hindi ko maiwasan kung minsan ang hindi mairita sa kamalditahan ng babaeng to. Parang pinaglihis sa sama ng loob ng nanay niya nung nasa sinapupunan pa lamang siya. Laging nagtataray, laging nakasimangot at ayaw na ayaw niyang tinitingnan at hinahawakan siya. Dahil kung magkaganon, tiyak, manalangin ka na lang sa lahat ng mga santo. Nagsasawa na ako magbabalik-balik kakaupo sa upuang ito. Di ba siya nagsasawang titigan ng malaanghel kong mukha? Pero kahit na parang pinaglihis sa kulog at kidlat ang ugali ng babaeng to, batid kong may mabuti pa rin tong puso. Hindi man makita ng iba, ako, pansin ko ang kabutihan ng kanyang puso. Maaaring natatabunan lamang ng kanyang problema ang kanyang kabaitan. May kabutihan din naman pala ang babaeng to. Mas maganda ang buhay ng isang tao kung siya ay may natutulungan at nakatatanggap ng tulong. Ang tao ay mapagpatawad at laging nandyan para sa iba. Sa kaibigan man, o sa mga taong nais at hindi nais na maging kaibigan.